Anong negosyo nga ba ang mayroon o magkakaroon ka ng mas malaking markup? Ito ba ay produkto o serbisyo? Yan ang pag-usapan natin ngayon dito sa video na to. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala, si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring baguhang content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin kung alin nga ba ang may malaking markup. Pero bago natin umpisan yan, gusto ko lang i-share o ikwento sa iyo ang aming karanasan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. 2017 ay nag-start na akong magnegosyo. Nagkaroon ako ng negosyo kong sari-sari store business, nagkaroon ako ng food business, show my cart, mga food cart, beef Paris business, nagkaroon ako ng salon supply business, at nagkaroon ako ng salon business. So, sa araw na to, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga experience ko doon sa aming negosyo. Noong nag-start ako ng sari-sari store business, ang markup lang talaga sa business na yon ay mga 10 to 20%. Kasi hindi ko product yon at hindi ko services yon. Ang ginawa ko lang doon ay parang reseller. Kukuha ko ng stocks doon sa mall at pagkatapos dalhin ko sa pwesto ko, sa tindahan ko at ibebenta ko. Parang reseller style yung sari-sari store business. Kaya hindi ka makapag-markup ng malaki dyan. Kasi nga, hindi ikaw yung may-ari ng negosyo. Hindi ikaw may-ari ng produktong binibenta mo. Kaya sunod ka lang kung ano ang markup ng katabi mong sari-sari store business. At meron din akong negosyong beef Paris business. Sa pagkain naman, ang problema ko doon, napakababa din ng markup. Kahit na anong gagawin mo sa markup, kasi marami kasing costing sa pagkain eh. Isasama mo sa costing yung gas, magluluto ka. Isama mo sa costing yung pinamalengke mo, tapos expenses mo, punta ng palengke, kukuha ng stocks. At ang problema sa pagkain, yung hindi mabenta. Halimbawa, nagluto ka ngayon ng napakadaming putahe, napakadaming ulam, napakadaming kanin. Tapos, hindi nabenta lahat. So, expenses na yon kasi itatapon mo yon. Langan naman kainin mo pa yon, ibenta mo pa yon kinabukasan. So, damage na yon. At meron ring kaming business na salon supplies. So, ano nga ba tong salon supplies? Kami yung nagbebenta ng mga ginagamit sa salon, kagaya ng rebonding, hair color, mga treatment, mga pampakulot, yung mga suklay, mga brush. At ang nangyari din sa business na yan ay para kaming reseller lang din. Kukuha kami ng stocks doon sa kukumprahan na namin sa naga-wholesale at ibibenta namin sa pwesto namin by retail. So, hindi kami makapag-markup ng malaki. Magma-markup din lang naman kami ng mga 20%. So, napakaliit ng markup na yan kung ikukumpara sa expenses. At ang nangyari pa sa business namin na yon, dito kami sa Digos nakatira at kukuha kami ng stocks sa Davao. So, expenses na yon at yung stocks na yon dadalhin namin sa Pantukan na napakalayo, naaabutin na mga 3 to 4 hours yung biyahe. So, napakalaking expenses at mababa lang yung markup. Pero ito yung isa sa mga nakikita kong pwede kang mag-markup ng malaki. Produkto ba yan o serbisyo ba yan? Ito ang nakikita kong makapag-markup ka. Halimbawa, ikaw yung gumagawa ng produkto. Papaanong paraan? Kagaya ng kangkong chips. Yung kangkong chips na sumisikat ngayon, siya yung gumawa ng produkto, di ba? So, kung ikaw yung gumawa ng produkto at walang ibang gumagawa ng produkto na yan, ay pwede kang mag-markup ng mataas. Kasi wala kang kalaban. At siguraduhin mo rin na mabangis yung produkto mo. Masarap din. At ito yung pangalawa kong nakikitang pwede kang maka-markup ng malaki. Serbisyo. Yes, totoo po yan.
Sa aming business ngayon, sa salon services namin, maaari kaming mag-mark up ng malaki. Bakit? Kasi kami yung gumawa ng serbisyo. Hindi kami bumibili ng serbisyo. Hindi kami nagre-resell ng serbisyo. Kami mismo ang gumagawa ng ganitong serbisyo. At bibili lang kami ng mga stocks, ng supplies para gagamitin namin doon sa serbisyong ino-offer namin. Pero malaki ang kitaan din sa services na business. Gaya ng barbershop, alam niyo naman, malalaki yung singil nila dyan. Meron nga akong nakausap na nag-seminar sa amin taong last year. Nag-explain siya na mahal daw yung services nga ng aso. Isipin mo, gupit haircut ng aso. Libo-libo yan. Kaya nga kung maningil siya sa kanyang haircut, 10,000 din ang taas. Bakit? Kasi magaling siya doon. Malupit yung serbisyo niya. Kaya maaari kang magpresyo o maningil ng mahal. Pero, dapat malupit yung serbisyo mo. Magaling ka at mahusay ka sa serbisyong ino-offer mo. At meron pa nga, halimbawa, eto na naman yung mekaniko. Malaki yung markup dyan kasi services yan. No? Wala kang biniling gamit o wala kang hindi ka nag-resell ng produkto. Ikaw mismo ang gumawa ng serbisyo na yan. Kaya maaari kang mag-markup ng mataas. Katulad din sa amin sa salon business. Mag-markup kami ng mataas. May na-inquirean nga kung nakita kong sa mga salon, ang mahal, lalo na yung mga high-end na mga salon, may services sila na tag 15,000, tag 20,000. So, pwede palang mag-markup ng ganon kataas kung magaling ka, kung malupit ka sa bagay na yan. So, yan lang muna sa video na to at huwag kalilimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco ang nagsasabing, kumpate, perme, laban lang sa buhay, laban lang sa pagnenegosyo kahit malugi pa tayo. Let's go!